Bakit ba hindi nalulugi yung DXN? Actually, ito pong DXN has adopted the new kind of distribution method. Meron kasing dalawang klaseng distribution methods. Yung isa, yung tinatawag natin traditional distribution. Yung isa, yung tinatawag natin DXN distribution system. At tingnan nyo doon sa ordinary traditional distribution system, kung ikaw yung manufacturer, lagay tayo ng example. Kunyari, ikaw manufacturer ng Coca-Cola. Ha? Ang kapital mo, 2 pesos. Okay. 2 pesos ang kapital mo. Siyempre, tutubo ka, di ba? So, kunyari, granting ng tubo mo, 2 pesos rin. Magkano na yung benta mo? 4 pesos. Okay, yung may-ari ng Coca-Cola, dahil napakayaman, pupunta kaya yan sa'yo, bili ka naman ng Coca-Cola. Malagay mo ganun gagawin yan, hindi? Anong gagawin yan? Maghanap ng distributor yan. Nakita ko ngayon si Brendon. Brendon, meron ka naman bodega, ikaw ang exclusive distributor ko sa Mindanao. Kunin mo sa akin yung aking Coke. Ibibenta ko sa yung 4 pesos, ibenta mo ng 6. So si Brendon ngayon may tubo na 2 pesos. Tama? So magkano na ngayon yung bentahan? 6 pesos. Eto si Brendon, dahil mayaman rin, hindi naman pupunta doon sa customer rin sabihin, ikaw na lang partner na gano'n, bili ka ng Coke 6, hindi. May bodega siya, mayaman siya, ano gagawin? Maghahanap niya ng angari. Ha? Hindi retailer, wholesaler, may mga truck. Nakita niya ngayon si Adelpa, may mga truck, sabi ni Brendon kaya, Adelpa, hindi mo na kailangan ng bodega. Ako na magbubodega, yung truck, sa'yo na. Kunin mo na sa akin yung Coke na 6 pesos, ibenta mo ng 8. So si Adelpa ngayon may 2 pesos, tuwa, di ba? So magkano na yung bentahan? 80 pesos. 8 pesos. Si Adelpa ngayon, iikot yung mga truck niya, di ba? Pupunta doon sa mga retailer. Ano yung retailer? Mga tindahan. Ibenta ng 8 pesos, sabi niya, oy, ma'am, meron tayong bagong produkto Coca-Cola. First time ito sa market. Ibenta mo ng 10 pesos, kunin mo sa akin ng 8 pesos para may tubo ka, 2 pesos. Now, magkano na ang cost? Magkano bentahan? 10 pesos. Now, darating ka ngayon, dahil nakakita ka ng TV commercial, Coke out, it's a real thing. Di ba? Ikaw doon, punta ka doon, dahil umuwi ka ng commercial. Tao po, pabili naman ng Coca-Cola. Ilang bote po? Isa lang. Magkano? 10 pesos. So ikaw bayad ka naman ng 10 pesos. Pero alam natin magkano yung buha? 2. Ha? 2 pesos. Magkano yung original cost? 2 pesos. 4 pesos, di ba? Ano pinakikita ko sa inyo mga kapatid? Magmula pala dito sa manufacturer hanggang mapunta dito sa end user, sa customer, ang laki pala nitong negosyo, big business ang tawag dyan. Alam niyo ba na ang ginawa ng DXN? Yung napakalaking negosyo na yan, binigay sa atin. Ganon rin po si Dr. Lim. Nangapitan sa isang produkto ko niya rin, kape, 2 pesos. Binenta niya ng 4 sa atin, may tubo siyang 2 pesos. Pero sabi niya, Adelpa, halika, punta ka dito. Bilihin mo sa akin ng 4 pesos yung kape, ibenta mo ng 10. Sana punta yung 6 pesos. Sa iyo ba? Kaya malaki ang kita natin dito, hindi nalulugi ang kumpanya. Klaro ba? Yeah. So ngayon, huwag na kayo magtaka kung bakit malaki ang kita natin. No? Nakamaganda kayo, ganito. Bakit yung DXN ang pinakamagandang paraan mo para makuha mo yung mga pangarap na mas mabilis? Bakit hindi yung magtatayo ka ng tindahan? Bakit hindi yung magtatrabaho ka at maging manager ka? Bakit hindi yung pupunta ka sa abroad? Ha? I-differentiate natin yun. Bibigyan natin lahat ng rason. Kasi after this training program, hindi kayo makakatulog. Sigurado yan kasi maintindihan nyo kung ano itong negosyo natin. Okay ba yan? Yes. Okay. Bakit ba? Ito po yung sagot. Kasi ang inadapt mong sistema ng ating kumpanya, network marketing. Ano ba itong network marketing? Ha? Kung ako po yung magsasabi sa inyo na ang network marketing o kaya itong DXN, maganda, pwedeng totoo yung sinasabi ko sa inyo. Kaya lang, dahil ako yung nagsabi sa inyo yan, at karamihan sa inyo dito ngayon, mga business partners ko, mga downlines ko, sasabihin nyo siguro sa akin, kaya mo lang sinasabi, kaya sinasabi ni Oxter ng network marketing, kaya DXN maganda. Kasi pag kumilos ako, kikita siya ng pera. That is partly true. Ha? Kasi you cannot do away with that. Pag kumilos ka, dahil ako yung apply nyo, kikita talaga ako ng pera. Ha? Hindi ba iiwasan yun eh? Tapos sabihin nyo, kung sino naman kasi nauna, siya talaga yung malaking kita. Totoo yan. Sino talaga nauna? Siya yung malaking kita. Hindi lang naman sa network marketing, totoo yan eh. Kahit na saan kumpanya, kung sino yung nauna, di ba siya yung malaking kita?
Kung sino na una, di ba siya yung boss? Hindi ba? Sa corporate world, meron na una, naging Chief Executive Officer. Kaya kumikita ng 100,000 naman. Bakit ba yung boss natin malaki yung kita? Kasi siya na una eh, tama hindi? Pero ito po yung hindi maganda dun sa corporate world. Tandaan nyo. Pag merong Chief Executive Officer dyan, kahit na ang galing-galing mo, hanggat nandyan yan, hindi ka pwedeng maging Chief Executive Officer. Tama hindi? Tama! Dito sa DXL, ako, Executive Double Crown Diamond. Alam nyo ba na pwede rin kayo mag-Executive Double Crown Diamond? Yes! At pag nag-Executive Double Crown Diamond, kaya nyo tapatan yung kita ko. Now, ganun ba sa corporate world o hindi? Hindi! See? Eto po yun lamang yan. Now, dahil sasabihin nyo sa akin na kung ako yung magsasabi, pwedeng totoo, pero dahil ako yung nagsabi, baka hindi totoo. Kasi baka sinasabi nyo, vested interest ko lang yan. So, anong ginawa ng ating team? Gumawa po tayo ng research. Anong research yun? Para hindi na kayo yung bumili ng libro, kami na ang bumili ng libro. Binasa namin, kinuha namin, at kung gusto nyo i-check, andyan yung references. Now, saan natin nakuha itong mga nakasulat dyan? The Greatest Opportunity in the History of the World by John Keelich. No? The Ultimate Guide to Network Marketing by Russell Bailey. Ano pa? Successful Network Marketing by Ron Nichols. Ano pa? Being the Best That You Can Be in MLM by John Keelich. Ano pa? Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki. Multiple Streams of Income by Robert Allen. So, i-check nyo doon sa mga libro na yun. No, kung totoo ba yung sinasabi namin? Ano sabi nito mga authors na to? Sabi nila, network marketing, the system adopted by DXL, can give you that good life. Pwede mo ibigay yung magandang pamumuhay. Now, sino ba sa inyo dito yung gusto ng good life? Pakitaas ang kamay. Hindi na ako nagsabi nun. Sila yung nagsabi niyan. Ano ba? It can make anybody successful. Hindi naman sinabi dyan, si Ostler lang yung pwede maging dyan. It can make anybody. Ano ba itong anybody? Mayaman ka man o mahirap. Yan yung anybody. Maputi ka o maitim. Matangkad ka o mababa. Babae ka o lalaki ka. Matanda ka o bata ka. Ha? Bisaya ka o Tagalog ka. Marunong ka mag-English o hindi. Professional o hindi. Walang problema. Kahit na sino, pwede. So, pwede ba nating harapin yung ating katabi at sabihin nyo, Martin, pwede ka palang maging milyonaryo dito. Anybody, di ba? See? Ano ba? It is an excellent way of creating wealth. It's an excellent way of creating wealth. Ano ba? It can make the impossible possible. Yung imposible sa'yo dati, pwedeng maging posible ngayon. Alam niyo dati mga kapatid, kumikita po ako ng mga kalahating milyon taon-taon. Okay, hindi. Pero alam niyo ba, yung pangarap ko na makabili ng brand new sasakyan, nilagay ko po sa loob ng baul. Kaban, alam niyo kaban? Tapos nilak ko, tapos nagbukay ako sa lupa, nilubog ko na doon. Bakit? Nagtanong kami ng asawa ko, sabi ko, ano gusto mo sa sasakyan? Sabi niya, Starex. So pumunta ako doon sa Sterling Motors. Tinanong ko, magkano yung Starex? Sabi sa akin, 934,000. Ay, hindi ako nagamot no. Sabi ko, magkano down payment yan? 30%, mga 350,000. Magkano monthly? Mga 32,500 for 3 years. Sabi ko sa asawa ko, Lynn, makakapili tayo niyan. Pero pag si AJ at si Cara humingi ng gatas, papakain natin gulong. Bakit lahat ng pera namin mapupunta sa sasakyan? So, yung pangarap kong makabili ng brand new sasakyan, I shelved it. Dinabi ko na. Bakit? Alam ko hindi ko kaya eh. So sabi ko kay Lina, pag makakabili tayo ng kotse, second hand na lang. Pero inyo, anak tayo ng Panginoon, nalimitahan tayo. Alam nyo, nung nakita ko po yung DXN, sabi ko, ito yung hinahanap ko. Alam niyo nangyari, nabuhay lahat ulit ng pangarap ko, hinukay ko ulit yung kaban, binuksan ko at pinakawalan. Alam niyo kung ilang kotse na bili ko in 7 years? I bought 17 cars. This is yung sasakyan in 7 years. See? Dati hininto ko rin. Alam niyo, sasakyan ko ngayon, 3 Pajero, isang Trailblazer, at saka isang Honda Civic. See? I maintain about 4 to 5 cars and mahilig ko sa kotse. See? Pero kung nagtatrabaho ko, kaya ko itong bilhin nyo? Hindi. Dito, it can make
the impossible possible. Ano ba sabi ni John Caleb? It is the fastest way out of the rat race. Ano ba yung rat race? Karera ng mga daga. Ano yung karera ng mga daga, Australia? Ito, kita ko sa inyo. Ito. Natutunan ko po ito doon sa grade 1. In-explain niya ito, talagang naintindihan ko. Susulat ako ng numero. Tingnan niyo kung ano to. Ano yan? Ang galing mo talaga, partner. Sweldo! Ketchup din siya. Ano matatanggap natin? Ha? Ano matatanggap natin? Payslip. Sweldo. Pag natanggap natin yung sweldo natin, ano yung una natin binibigay? Ang ginagawa natin? Ha? Yes, bayad ng utang. So, muna natin gagawin bayad, di ba? Bayad ng utang, di ba? Tapos, tatakbuhin ng panahon. 16, 17, 18, 19. Pagdating ng petsa 27, wala ka na naman pera. Ano gagawin mo? Utang. Utang na naman. Lakas na sagot. Palakpakan yung sarili nyo. Pagdating dito, sa petsa 20, wala na naman. Sweldo na naman. Ano naman muna gagawin? Bayad. Bayad na naman. Tapos takbo na naman yung araw. 1, 2, 3, 4. Pagdating ng petsa 13, wala ka na naman. Wala ka na pera. Ano gagawin mo? Utang ka na naman. And this cycle will repeat itself. Ha? Sweldo, bayad utang. Utang, bayad sweldo, bayad utang. So, ikot ang ikot yan hanggang umabot ka sa 65 years old. Ano nangyayari sa atin pag 69? Retire. Retire ka ngayon. Tapos, bibigyan ka ng lump sum. Alam niyo kung saan pupunta yung lump sum? Sa hospital. Wala kang sakit doon sa pinakamalaking utang ng tao na nagtatrabaho saan? Sa bahay. Tama hindi? Ang sabi ni Robert Kiyosaki, kahit na manalo ka daw dyan, dahil pag 65 years old, buhay ka pa, di panalo ka na. Kaya sabi nga ni Dr. Tilyaki, pag buhay ka hanggang 72 years old, bonus na yung 7 taon, di ba? Diba? Ang maganda ngayon, kapatid, ganito, tingnan niyo mabuti. Kahit na manalo ka daw dyan, daga ka pa rin. Alam niyo ba yung rat race? Sino nakapunta sa inyo sa pet shop? Pet shop? Nakakita ba kayo ng ganitong klaseng gadget doon? Yes. Ano, meron parang ganyan dyan. Yes. Tapos nakalagay sa loob ng kahon, tapos merong daga dyan. Tumatakbo, ikot at ikot, ikot at ikot. Tapos wala ba sila mapatunguhan? Wala. Yan po yung rat race. Sabi ni John Caleb, kung gusto mo makalabas dyan, mag-DXN ka. Yes! Kasi pag-aralan po natin yung ating mga ninuno, yung lolo ng mga lolo natin, di ba ganun rin yung ginawa? Now, alam niyo ba mga kapatid, if you keep on doing the same things all over and over again, you'll be delivering the same kind of result. The greatest mistake that parents taught us was, go to school, get good grades, and find yourself a safe, secure job. Ganun po yung ginawa ko eh. Ganun yung ginawa ng aking nanay, tatay. Ganun yung ginawa ng lolo. Pinag-aralan ko mabuti. Ano ba tinuturo ng lolo natin? Anak, mag-aral ka ng mabuti. Dahil pag ikaw gumraduate, makakita ka ng magandang trabaho sa sweldo na makukuha mo yung pangarap mo. So ikaw, nag-aral ka mabuti, gumraduate ka ngayon. Ha, naghanap ka ng trabaho, nag-stable, nag-asawa, nanganak. Lumaki yung anak, sabihan yung anak, go to school, get good grades, find yourself a safe, secure job. Tapos lumaki, gumraduate, nag-asawa. Ganun naman, nag-anak, ganun na naman. Ano nangyari? Pareha resulta. Tama hindi? Yan po yung rat race. Pero tanong, sino yung gusto makalabas sa rat race? Pakitaas ang kamay. Palakpakan natin sa rin. Are you learning? Yes! Now, ano ba? It is the greatest opportunity in the history of the world. Sabi ni John Caleb, why? It is the only business that offers. It is the only business that offers the average person. Sino ba yung average person? Si Juan. Kilala niyo ba si Juan? Yes. Tayong lahat. The average person, si Juan. The opportunity to create long-term financial security and time freedom. Kasi kung titingnan po natin at i-analyze kung bakit tayo nagsisikap, yan lang naman gusto natin eh. We want total financial time and health freedom. Tama hindi? Tama. Isumakutan nyo lahat ng pangarap nyo. Diyan po babagsak yan. Health freedom, time freedom, and financial freedom. Now, who wants time, financial, and health freedom inside this suit? Please raise your hand.
Palakpakan po ninyo sarili nyo. Ito po yung paraan. Ang tagal na natin hinahanap. Kailangan lang po maintindihan natin. Ano ba? From the very first day of network marketing, you declared yourself a free man. Alam niyo, nung nagpipirma po tayo ng application form, hindi ka naman na-excite dahil gusto mo makabili ng kotse. Hindi ka na-excite dahil baka kabayad ka ng utang. Hindi ka na-excite dahil makakabili ka ng bahay o mapapaaral mo yung anak mo sa magandang eskwelahan. Actually, habang nag-fill up po kayo ng application form at pinipirmahan nyo, eto po yung nangyari sa inyong utak. Eto po yung nangyari sa mind natin. Unconsciously, sinabi mo sa sarili mo, ay, salamat. Sa wakas, nakakita na ako ng pangputol ko sa kadena ng aking kahirapan. Bakit ko nasabi yan? Yan po yung nangyari sa akin. Kala ko dati, sumali ako dahil gusto ko makabili ng kotse. Kala ko dati, sumali ako para makapatay mo ng bahay. Hindi. Kaya po ako sumali. Dahil gusto ko mapakit yung kadena ng kahirapan ko. Now, sino sa inyo gusto mapakit yung kadena ng kahirapan? Teka, sa naman. Kaya tayo nandito lahat eh. Malatakan niyo yung sarili niyo. Kasi pag hindi natin naiintindihan ito, useless yung pagsali niyo. Kailangan maintindihan natin. Tama? Kaya po ako naging mayaman dito. I'm very successful because I clearly understand what this business is all about. Diba? Now, ano pa maganda mga kapatid? Kung ayaw mo niyo maniwala doon, eto yung paniwalaan niyo. Kilala niyo ba yan? Yes. Sino yan? Ano sabi ni Bill Clinton? Your industry gives people a chance after all to make the most of their lives. And to me, that's the heart of the American dream. Bakit napakaganda ng networking? Kasi ito pong DXN or networking is another term is leveraging. Ano ba yung leveraging? What is a lever? A lever is a mechanical advantage. High-tech pa rin po sila. Engineering term yun ah. O sige. Yung leverage po, at isang leverage is a tool. Ito pong leverage is something that will make your life easier. Like, kung magbubukas kayo ng dilata, ano yung ginagamit nyo? Do you know that a can opener is a leverage? It will make your life easier, isn't it? Nasubukan nyo na bang gamitin yung ngipin nyo pag tanigal naman bukas ng dilata? Ha? Natingin nyo, nakakita ba kayo ng sasakyan na na-flap? Ha? Anong ginagamit para ma-akyat yung sasakyan? Yes. Anong ginagamit para matanggal yung gulong? Those are samples of leverages because it makes your life easier. Now, what will make your life easier? The leverage of time. Bakit tingnan nyo, ha? Ito pong DXN, through its system, will allow you to increase or multiply, pinararami niya yung earning time mo, yung oras mong kumita ng pera through efforts of other people. Ang maganda dito, hindi mo sila sinisweldohan. Pinakitaan mo lang sila ng pag-asa. Now, one day, aasenso ka. See? By buying your groceries here and inviting people to do the same. Now, mahirap ba yun? Napakadali. Napakadali. Now, tingnan nyo ha. Kunyari, nag-imbita kayo dito. No, kayo yan. Nagtrabaho ka ng 5 oras sa isang araw para sa DXN. Nag-imbita ka ng 2 mong kaibigan, nagbigay ng 1 at saka 6 na oras. Tapos yung 2 mong kaibigan, nag-imbita ng 2 kaibigan nila na hindi mo kakilala, nagbigay ng 2, 3, 4, 5 oras. Alam niyo, pag nangyari po sa grupo niyo yan, pag nangyari sa network niyo yan, you have actually increased your earning time by adding your time plus their time. So pag inad mo, 5 yung sa'yo, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, you now have 26 hours in a day to make money. Bakit ko i-explain yung oras? Alam niyo, the real secret to time, to financial freedom is having more time. The real secret to financial freedom is having more time to earn money. Kung mas marami kang oras kumita ng pera, di mas marami kang pera. Do you agree with me? Yes. At tingnan nyo, ha? Bakit ba mayaman si Luciutan? Kasi ang dami niyang tao. Ha? Marami siyang tao. Now, sino sa inyo dito yung may empleyado? Bakit taas ang kamay? Para doon sa nagtaas ang kamay, palakpakan natin. Mayaman kayo. Nakakita ba kayo ng mayaman na walang nagtatrabaho para sa kanila? Wala. Ha? Wala.
Kahit na magnanakaw. Pag mayaman yan, maraming magnanakaw na sa ilalim niya. Tama din. Kung kayo po ay walang empleyado, wala kayong tao may tatrabaho sa inyo, sorry na lang, hindi kayo yaman. Natingnan niyo, bakit hindi kayo yaman kung ikaw na mag-isa? Tignan mo ha. An average person can only work 8 hours a day. Natingnan mo kung gano'n ka-bright itong may mga kapital ha. Like for example, Lusyutan. Yaman, may pera. Alam nilang 8 oras lang sila kumita ng pera araw-araw. So alam nila yung sikreto para yumaman. Dapat dumami yung oras sila kumita ng pera. So ano ginawa nila? Naglagay sila ng ad ngayon. Wanted employee who can work 8 hours a day. Nalagay doon, ikaw naman, sisildohan ako. Sige, may trabaho ko doon sa kanya. Ang gagawin niya, pabayaran kanya, di ba? In the guise of hiring you. Actually, these employers do not hire you. These employers buy your time. Dahil meron silang pera, binibili lang nila yung oras mo dahil alam nilang 8 oras lang sila magtrabaho araw-araw eh. So para dumami ang oras nilang kumita ng pera, bumibili sila ng oras ng ibang tao. Now, ito po yung mali natin. If we keep on trading our hours for money, kung binibenta po natin yung oras natin sa ibang tao, hindi kayo yaman. Bakit? Limitado ka eh. Ang may control sa iyo, may pera. Kaya nga tawag sa nila, kapitalista. Hindi, tama, hindi. Bakit may kapital sila eh? Kaya may kasabihan eh, yung mga mayayaman, lalong yung mayaman, yung mga mahirap, lalong nagiging mahirap. Totoo yun, pero hindi kasalanan ng mayaman yun. Bakit? May pera sila eh. Tama? Hindi. Ang question dyan, how did they acquire their wealth? Kung mali yung kanilang pagkuha ng kanilang kayamanan, yun ang mali. Pero ikaw may pera ka, magangal kang nag-hire ng empleyado. Masama ba yun? Hindi. Gusto mo lang kumita eh. Nang tayo, benta ng oras. Marami tayo mahirap. So pwede ba natin harapin yung ating kapatid sa big partner? Huwag mo ibenta oras mo. Tingnan nyo, an average person can only work 8 hours a day. Kung 6 na araw ba sa isang linggo nagtatrabaho, tapos 4 na linggo sa isang buwan, you only have 192 hours per month to make money. If you are being paid 200 pesos per hour, di ba malaki na yun? Yes. You will only get 38,400 a month. Kung ganyan yung sweldo nyo yun, ang tanong, kasya na kaya yung pambili ng kotse nyo? Hindi. Kasya na kaya magpatayo ng greenhouse mo? Hindi. Kasya na kaya para mapaaral mo yung anak mo sa maganda eskwelahan? Kulang pa, bakit? Mas malaki yung sweldo mo dyan dati. Hindi ko nga mapagawa yung aking garahe. Para maintindihan yung mabuti, bakit ako yumaman? Ang dami ko kasing oras kumita ng pera. Tingnan nyo, naintindihan ko yung concept na tinuturo natin dito. Anong concept yan? Wise consumer concept. Alam ko yan. Ano ba yung wise consumer concept? Dito ka na mag-grocery kasi pag nag-grocery ka nga sa gitsaan o SM lugi ka, walang bumabalik sa'yo. Dito ka mag-grocery, magiging malusog ka na. Ha? Babata pa yung itsura mo. Hindi ka pa magkakasakit. Yayaman ka pa. Sino yung gusto ganun? Dito na kayo mag-grocery, di ba? So, naintindihan mo yun. Ayaw ko maging lugi. Gusto ko yumaman. Gusto ko maging bata itsura. Ayaw ko magkasakit. So, ginawa ko dito ko nag-grocery. Yan ako to, Osler. Alam niyo, naintindihan ko to. Di ba mayroong ligay mahal sa buhay? Di ba? Ako meron rin. Sino yun? Kapatid natin, nanay, tatay, ating mga pinsan, mga barkada. Di ba mahal natin yan? Ang tanong, gusto niyo ba silang malugi? Hindi. Gusto niyo silang magkasakit ka agad? Hindi. Gusto niyo silang mamatay ka agad? Hindi. Gusto niyo silang maging matanda? Hindi. Gusto niyo silang yumaman? Yes! Huwag niyo itago yung sikreto ngayon. I-share niyo sa kanila. So, anong ginawa ko sa mga kaibigan ko? Sinabihan ko lang, uy, tol, mga pinsan, kaibigan, tigilan niyo yung kahibangan yung bili ng grocery sa supermarket, lugi ka dyan. Big deals in your grocery store. Magiging malusog ka na, yayaman ka pa. Tapos turuan mo yung mga kamag-anak mo, gawin yung ginagawa mo. Yun ang ginawa mo. Alam niyo, merong 43 na sumali sa akin. Ang dami kong kinausip. Sa 43 na sumali. After a few months, 7 na lang ang natira. Why? Even though this business was designed for everybody to see and appreciate, it was not designed for everybody to do. Kaya konti lang mayaman. Sino mas marami? Mayaman o pobre? Pobre. Kaya itong 7 na tira na yun, nakita rin. Kinalat nila sa mga kamag-anak nila, mga pinsan. At yung mga pinsan nila, kinalat rin. After 5 years, merong more than 100,000 na nakalink sa ID ko. Kasi every time na may sumali, yung kanilang ID, malilink sa akin yan. Kasi nakalink doon sa nag-imbita. Yung imbita, link.
something. Every time na mag-grocery, may kita ako dyan. Na gusto mo rin yan? Yes. So, tingnan nyo. Kunyari itong 100,000 na ito nag-decide ngayong buwan. Magiging masipag na ako kasi naka-attend ako ng level 1 training. Magiging masipag na ako, sabi nila. So nagtrabaho siya, magtatrabaho na talaga ako sa DXN. Ngayon, masipag na ako. 1 hour na yung buwan. Nagtrabaho sila, 1 hour na yung buwan. Ilang oras ako ngayon pwede kumita na pera? Yes, 100,000 hours. Now, tignan nyo, kung ako lang mag-isa, 192 hours lang yan. Pero naiintindihan yung concept. Ang sikreto sa pagpapayaman, dapat dumami yung oras kung kumita ng pera. So, nag-imbita ako. Ang maganda dito, hindi nyo kailangang sweldohan yan. Nakita nyo ba yun? So, hindi natin kailangan ng kapital. You have a worldwide business. You have the resources of a very big business without the money needed to operate it. Ha? Kasi kung meron kang worldwide business, di ba kailangan mo ng maraming pera? Dito, kailangan mo din pa 510, you can start. Ha? Meron kang access sa mga training sa ganito, libre. Di ba? So pwede ka talaga yumaman. No, tingnan nyo ha. Pwede kaya kumita lang ako ng piso bawat oras na magtrabaho sila? Pwede? Kung kikita lang ako ng piso bawat oras, magkano yung kita ko ngayong buwan? 100,000. No, bakit kalahating milyon ang kita ko? Let's look at it in another angle. Kunyari itong 100,000, hindi ko kailangan ng design lang. Ngayong buwan, magsisipilyo na ako. Bumili ng isang tube ng toothpaste. Bumili ng isang tube ng toothpaste each. Pag bumili ng tig-isang tube ng toothpaste dyan, ilang tubes lahat ang nabili? 100,000 tubes. Now, pwede bang kumita ng piso bawat tube? Yes. Kung kikita lang ako ng piso bawat tube, how much will I earn? 100,000 pesos. Now, tingnan nyo. Sa palagay nyo, itong 100,000 na hindi ko kakilala, sa palagay nyo, naliligo yan araw-araw? Yes. Umiinom kaya ng kape araw-araw yan? Yes. Kaya kumikita ako ng kalahating milyon buwan-buwan. Even without sales. Now, tanungin ko nga kayo, ano ba talagang gusto nyo income? Alam niyo meron na dalawang klaseng income dito sa mundo. Yung una, yung tinatawag dating temporary income, yung isa residual income. Differentiate natin yung dalawa. Alam niyo po, itong temporary income is money that you earn out of a regular job. Ito namang residual income. Ito na yung income na kikitain mo for long periods of time. Pero isang beses mo lang pupunuin. Na parang nagtanim ka ng mangga, tinanggal mo yung mga damo, tinatubo mo, nilagyan mo ng takip, lumaki, tinertilize mo, lumaki, tinatanggal mo yung mga damo, tapos pag lumaki, namunga, mamumunga na lang ng mamumunga. Now, tanong, saan ang mas gusto nyo? Residual income. Now, ano ba yung mga example ng temporary income? Ito po yung isang example ng temporary income. Direct selling. Temporary income po yan. Now, sino ba yung nag-direct selling? Itong nagbibenta ng mga ibon, benta ng insurance, benta ng kabao. Kasi hindi nagbibenta. Yan yung temporary, yan yung direct selling. Na bakit po sinabing ang direct selling, temporary income? Kasi, sa direct selling, when you stop selling, you stop earning. Isn't it? Yes. Kahit na gano'n ka kagaling na salesman, pag tumanda ka, titigil ka o magpapatuloy ka? Titigil. Pag tumigil ka, tigil ang kita mo. Tama? Yes. Ano pa? Ano pang difference sa direct selling? Yung boss mo, kung meron kang boss, sales supervisor, ang tingin sa'yo, benta. Pagpasok mo sa pintuan, tatanungin ka, may benta ka? Hindi ka na kumain ka na. Ang tingin sa'yo, benta, bakit? Kailangan rin niya habulin yung quota niya. Tama hindi? Tama. Kung minsan na, hindi ka na kumota, dadagdagan pa. Alam ko yan dahil hindi po dati. Ano pa? Ang difference pa sa direct selling is, you are limited. You are only limited to 8 hours of selling every day. So kahit na ikaw yung pinakamagaling magbenta ng tawag dito, tibak. Kahit na isang drum ng tibak ang kaya mo ibenta, hindi ka pa rin yayaman. Bakit? Limitado ka eh. So pwede ba natin tapikin yung ating mga katabit, sabihin natin sila, partner, limitado ka. Dito sa atin, ang benta-benta or direct selling in our business is only 20%. 20% lang. Alam nyo ba ako, hindi ako nagbibenta. 8 taon na po ako sa DXN, ang nabenta ko lang, 3 tubes ng toothpaste at saka 2 bags ng coffee. So kung ikaw ayaw magbenta, okay lang. Kung magaling ka magbenta, mas okay. Bakit? Ang laki ng kita dito. Bili mo sa isang bag ng coffee, kita mo 60 pesos.
Ikaw makabenta ka ng 10 niya sa isang araw. 600 a day yun. Now ano pa? Wala ditong kota-kota. Yung 1,000 points, gamit nyo lang yun eh. Di ba? Ano pa? Residual income. Continue sa flow ng income after you have established your base. The more people you invite, the more people joining you, the more you earn because the more people using products. Kasi tinuturo natin mag-grocery. See? Ikaw, Adelfa, hihinto ka ba sa kakang-grocery? Hindi. See? Ikaw, ma'am, hihinto ka sa kakang-grocery? Hindi. Bakit? Kailangan natin eh. Ganun po dito sa DXN. Once nag-umpisa ka mag-grocery dito, hindi ka rin hihinto. So dito, meron kang lifetime repeating income or residual income. Okay na yun? Yes. Ano pa another example ng temporary income? Yung pong employment. No, I'm nothing against employment. I used to be a very good employee before. No? Awarding ang parati. Top-notcher ang parati. Kaya lang, I have to show this to you to drive my point. Bakit? Tingnan niyo, compare natin ang employment sa DXN. Sa employment po, meron tayong amo. Pag meron po tayong amo, hindi po tayo yaman. Why? We only follow orders. If you only follow orders, you will never become rich. Because after all, the boss's objective is for him to be rich first. That's why he hired you. Tama? Yes. Kaya nga ka na lang dyan, dahil gusto niya, payamanin ka niya. Payamanin mo siya. Tama ba? Yes. See? Now, ano ba? Ito ikaw ang boss. Sa DXN, ikaw ang boss. So, pwede ba natin harapin yung ating katabi at sabihin, partner, amo ka dito. Partner, amo ka dito. Ano, narinig ko na, partner, amo ka dito. Hindi amo, amo. Bakit amo ka dito? Bakit amo ka? Bakit ang amo yung mayaman? Bakit ang amo yung mayaman? Ito kasi yung rason. The boss decides when he'd like to work, where he'd like to work, and with whom he'd like to work with. See? So, hihinto ka dun sa kasabi itong boss mo, sama ng ugali, 30 years na ako, hanggang ngayon, ganito pa yung sweldo ko. See? Bakit? Ikaw ang amo. You decide. Tingnan nyo ako, I only work 3 hours a day. 3 oras ang po sa isang araw nagtatrabaho. From 6 to 9 in the evening. See? Because that's my choice. Because I'm the boss. Hindi ko nga binabago yung petsa na aking relo. Kaya mo ba, anong petsa na relo ko? 25. Anong petsa na yun? Ha? Ever since I bought this watch, I never changed the date. Why? It does not matter to me because I own my life. Tapos ano ba, dito sa employment, kailangan pa ng education. Grabe ang kompetensya ngayon. Subukan niyo pumunta sa SM, tanungin niyo yung tigabalot ng grocery dyan, makakita kayo ng engineer. Paano ngayon kung wala kang pinag-aralan? Di ba? Dito, hindi kailangan ng edukasyon. Hindi kailangan ng experience. Bakit? Tingnan nyo. Bago pa lang kayo, meron tayong training on how to succeed in this business. Tama hindi? Tama. So, hindi kailangan ng experience yan. No? Hindi kailangan ng education. Marunong ka mag-English o hindi. Mabuti ka maganda, marunong ka magdamit o hindi. Bakit? Ang tanong, lahat ba kayo marunong magsibilyo? Yes! Lahat ba kayo marunong uminom ng kape? Yes! Lahat ba kayo marunong maligo? Yes! Kailangan ba makituro yan? Yes! Congratulations, mayaman din lahat. Ano ba? Walang seguridad pagdating sa employment because you can be fired anytime. Bakit? Ito pong mga boss. Ang mga boss, alam nyo, they will only hire you if meron pa silang makukuha sa'yo. Pag wala na, mga kapatid, hahanapan ka ng butas niyan. You are only good as your last performance. Siyempre, maghahanap siya ng mas bata para lalo siya yumaman. Tama? So ikaw, pwede kang tanggalin. Usong-uso pa kayo yung contractual hiring. Ha? Sa SM mo, 5 months lang. Tapos kung minsan nakakatrabaho ulit, iba na yung pangalan. Pero ito, may pangalan ka. Pagdating mo sa payroll, iba yung pangalan mo. Bakit? Para ma-hire ka lang ulit. Para makaiwas yung may-ari sa bayaran sa'yo. Bakit ayaw kanyang gawing regular? Tama din. Kung merong nagtatrabaho dito, naiintindihan niya yung sinasabi ko. Ano pa? Dito, may minimum wage limit. Pero ang tanong, kung may minimum wage limit, nasusunod ba? Hindi nasusunod yan. See? Yung minimum wage limit nga, kulang eh. Kaya nga hirap na hirap tayo, pati pambayad ng tubig eh. Yung basic necessities natin, hindi na mabayaran. Bakit? Kulang eh. Ano ba? You're secured of your future.
Because this business can be inherited. See? This business pwede ipamana. Yun ang pinakamaganda dito. Pag ako namatay, wala problema sa pamilya ko. Bakit? Ita-transfer yung pangalan ng cheque sa asawa ko. Wala problema. Pag namatay yung asawa ko sa akin, pangalan natin mga anak. Ganun katindi yung negosyo natin. No, ano ba? Dito, yung retirement pay is usually not sufficient. No? Bibigyan ng lump sum, pambayad lang rin ng utang. See? Kung kailangan tumanda, saka nagninegosyo. Di ba? May sumpot ng ganyan, magninegosyo siya. Paano makakanegosyo yun? Di ba? Dito. You decide how much you earn. Bakit? Nung sumali po kayo sa DXN, actually, binigyan na kayo ni Dr. Lim ng cheque. Napirmahan niya na. Kayo yung mag-decide kung magkano. Bakit? Dito sa DXN, you will be paid your worth. Kaya po ako kumikita ng kalahating milyon buwan-buwan dito dahil nag-decide akong kumita ng kalahating milyon buwan-buwan. Okay ba sa inyo? Okay. Na kayo yung nagdidikta. Alam niyo, nagkakagaling lang ni Tamperello sa Cotabato. Sabi niya, dami ko nakuha ang cheque. Merong karpintero, 40 mil. Pero hindi nakatapos, 60,000. May pulis, 80,000. 140,000 ang cheque last month. See? Merong 21 years old, ang kita, 40 mil buwan-buwan. See? Sila yung nagde-decide. Ikaw ang magde-decide kung magkano yung gusto mo kita. Imagine niyo kunyari, one day, may hawak-hawak ang cheque, nanginginig ka dahil first time mo nakahawak ng $500,000 pesos. Nangyari po sa akin yun. 429,000 yung cheque ko. July 2001. Pumunta po ako dyan sa PCI Equitable dyan sa Claveria. Pina-encash ko, sabi ko doon sa babae, gawin mong 20 at saka 50 at 429,000. Isang brown bag, ganyan. Isang brown bag. Dala-dala ko sa labas na ganyan. Kasama ko yung sawa ko, tapos sakay kami. Sasakyan ko natin minika. Umupo ako ganyan. Sabi na, sabi ko, ginagawa mo? Hinahawakan ko. Hindi bakit? Ngayon na ako nakahawak ng ganito. Ang daming pera na sa akin. You can decide how much you'd like to earn. Ikaw yung magdidesisyon. Ha? Dito, wala ka pang time freedom because the more you climb the success ladder, the more you lose time. Dito, wala. You can start part-time. You treat this as a part-time business but with a full-time attitude. Ano yung ibig sabihin? Si Stocks nung nag-uumpisa, tatrabaho siya sa Glaxo, 8 hours a day. After 8 hours, alas 5 ng hapon, tatrabahuin niya ng mga 1 o 2 oras, hindi kasi. Yun yung full-time attitude. Ano ba yung full-time attitude? Habang kumukover siya sa doktor, kumover siya, in-explain niya yung gamot, mamaya-maya, Doktor, alam mo, meron akong sideline. Gusto mo sumali sa akin. Yun yung full-time attitude. Why? 80% of the time, we talk about nonsense. 80% ng oras, ang lumalabas sa bunganga natin, puro kalokohan. Di mo nakakatawa? Lahat nanonood ng Jezebel. Kinabukasan, punta sa opisina, sila lang, nagbubulahan ako, Jezebel na kuwan. Pareho naman silang nanonood. Alam nyo, nakipag-lokohan rin naman ako eh. Pero 20% of the time lang. 80% of the time, my friends, I talk about DXN. Kaya po ako yumaman. See? Kung gusto po ninyong yumaman, baliktarin nyo. Imbis na kalokohan yung 80%, ang 80% DXN. Pag nadikitan mo yung katabi mo, DXN ba? Iwapo nga yun. Ha? If you want to be successful, you have to pay the price. Hindi nga ako nanonood ng TV. Alam niyo ba, bago ko lang nalaman na nagbaha pala sa Cotabato at saka sa Rojas City. Hindi ko alam eh. Kalibo, ganyan daw kalalim yung putik. Bakit? Hindi, I don't watch the news. For me, it's a waste of time. Huh? I would rather train myself to become a better person. Why? In that way, I can bless a lot of people. Naniwala ba kayo doon? Yes! So, pwede ba natin tapikin yung mga katabi natin, sabihin niya, partner, huwag ka naman ng TV. Partner! Pag nanood kayo ng TV, mayayaman ba kayo? Hindi! Binigyan ng training dito. Bakit? Kung gusto niyong yumaman, kanino kayo hihingi ng tip para yumaman? Sa mayaman. No, mayaman ba ako? Hindi. Mayaman. Tapos yung iba ayaw makinig, di ba? Pero kung ayaw nyo makinig sa akin, bigyan ko kayo tip. Punta ka kayo. Mayaman, tuturuan kayo. Punta kayo kay John Gokong Wei. Sabihin ko, Mr. John Gokong Wei, turuan mo naman ako paano maging mayaman. Nakita ba kayo ng mayaman at tuturo paano maging mayaman? Wala. Dito lang sa DX na nangyayari. Alam niyo kung bakit?
The only way for you to succeed in this business is to share your secrets. I-share mo yung sikreto mo sa mga naimbita mo para yumaman mo. Mag-reality check tayo sa Pilipinas. Alam niyo ba na 95% of Filipinos who retire in the Philippines, dalawa lang po pinatutunguhan. It's either patay na yan o buhay pa, tapos ang daming utang. 95%, that means 9 out of 10 Filipinos. Ano ba? Ang average Filipino's income, dalawa lang po pinatutunguhan. 90% na sweldo niya pupunta sa pagkain, 10% sa utang. That explains why more than 96% of Filipinos walang pera sa bangko. Makikipagpustahan ako sa inyo. Kung titignan mo yung ATM nyo, walang laman yan. An average Filipino has only 1,000 to spend every month. Ang buying capacity ng Pilipino 1,000 lang. But that was way back 2004. Anong taon na yun? Sa tingin ko, wala na yan. Kasi dati, yung 125 pesos in the year 2000 is only 83 pesos now. Alam niyo ba yan? Nakuha natin sa DILG survey yan, sa NSO, at saka sa Ibon Foundation survey. No? 1 out of 5 employed workers in the Philippines seek more work. Why? Yung kanilang basic income is not enough to pay for their water bill, for their electricity, to buy rice, and basic commodities. See? Bagong survey yan. Ano ba? 71% of Filipinos are having trouble buying food. Pirin mo, 71% ng Pilipino nahihirapan na pong bumili ng pagkain. Anong ibig sabihin yan? Maraming sasali sa DXL. Yes! Kaya lahat ng tao ngayon, pa-abroad, ano yung usong trabaho ngayon? Nurse ka ba, Delpa? Natingin natin yung statistics sa abroad. Alam niyo ba for every 100 Americans who work from 20 to 65 years old, 36 patay na. 54 living on government support. Mostly nasa nursing homes yan. Kaya nga ang daming trabaho ng nurses. Ha? Like doon na pupunta yan. 5, pagkatapos mag-retire, kailangan maghanap pa ng trabaho dahil kailangan. Kung hindi sila makakain. 4 lang medyo okay. Isa lang talaga yumaman. So, 1 out of 100 ang yumayaman. Now, ano ba? At age 65, 95% of people who retire in the US have only $2,500 in the bank. Pareho-pareho lang ng sitwasyon sa Pilipinas. Ano ba? An average American needs to earn $100,000 a year to live comfortably. Alam niyo, pumunta po ako sa LA. Meron ako na-meet doon, kaibigan ko. Alam niyo kung magkano sweldo niya? 13 years na siya sa Amerika. $50,000 every year. Kaya nga yung mga nurses doon, tatlo-tatlo yung trabaho. Tatlo-tatlo yung trabaho. Hindi kasi. Di ba? Ano ba? An average American millionaire is self-employed. Ano pa? More than 50% of Americans hate their jobs. And their number one need is the need to have more time with their families. Yun yun? Sa Amerikano nga mismo, nahihirapan dyan. Pupunta ka pa doon. Kaya nga yung trabaho ng ating mga Pilipino doon, yung ayaw na trabaho ng Amerikano. Tingnan niyo yung mga nurses. Tiga kukot ng lubot. Ayaw ng Amerikano dyan eh. Hindi? So the dirty jobs na pupunta sa atin. Not unless kung magaling na magaling ka talaga. Di ba? Do you agree with me? Yes! So sino yung gusto pupunta sa abroad? At nawag libre. Maglakad lang. So sasabihin nyo kayo, Turoy. ayoko na mag-abroad. Hindi na lang magtatrabaho sa Pilipinas. Magninegosyo na lang ako. Okay. So magninegosyo ka, ano sabi ni Robert Kiyosaki? Alam niyo ito, idol natin lahat ito. Si Robert Kiyosaki is not a networker. And he authored the book Rich Dad Poor Dad. No? At saka Cash Flow Quadrant. Tapos, alam nyo, naging educator siya. And his books are best-selling books. And ito si Robert Kiyosaki is never a networker. Pero sabi niya, kung gusto niyo daw yumaman, mag-networking ka. Sabi niya. Kasi, napakaganda doon ng trainings, konti lang yung kapital. So sabi niya, ito daw networking is only a system. Lahat naman daw ng negosyo, sistema lang. So if you want to be financially free, dapat may negosyo ka daw. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Pero ang negosyo daw, sistema lang yan. So sabi niya, if you want to have a business
dapat magkaroon ka ng sistema. No, magkaroon ka ng sistema and have that system work for you by people. Mag-hire ka ng tao para trabahuin yung sistema mo. Now, there are 3 types of business systems. Now, una, yung tinatawag niyang Type C corporations. Yung pangalawa, franchising. At pangatlo, networking. At first, duda siya dito sa networking. Pero nung nakita niya, ang daming maasenso dito, daming yumayaman, kinonsider niya as one business system. Now, ito na corporation. Ganito na yan. Mag-design ka ng system, bumuo ka ng a group of people, kunyari 10, pero may tigil 1 million, that's 10 million, and you have the necessary capitalization to run that system, hire people, let those people tawag dito, yung work that system for you, and see if that system will work or not. Yun po yung korporasyon. So meron siyang chance na hindi mag-succeed, meron chance na mag-succeed. Yung pangalawa naman, franchising. Ano naman itong franchising? Sistema rin yan. Actually, ang bibilihin ng franchisee is the system. Kunyari, McDonald's. Hindi mo naman binibili yung recipe ng McDonald's. Bakit? Sikreto yun eh. Ang binibili mo, sistema nila. Itong manok, i-defrost mo, lagyan mo nitong mix na to, prituhin mo ng 15 seconds sa 38 degrees na mantika. Ganun yun eh. Tapos pag hindi mo sinunod yung success system nila, tatanggalan ka ng franchise. Klaro na yun? So what you are actually paying for is the system. Ito naman networking, sabi niya, you buy yourself into the system with a minimum fee and be a part of that system. No, ganun, pero puro sistema. Now, i-differentiate natin yung tatlo. Okay. Ito daw negosyo and compare it to DXM. Sa traditional business, ano ba to? Yung mga butika, lalagay ka ng hardware, no? Lalagay ka ng computer shop. These are traditional businesses. You need very big capitalization. So, hindi capital ang tawag mo dyan. Capital! Dito sa atin, small investment. So, bakit? 510 pesos lang until now you can start the business. See? 510 pesos lang. Now, sino yung nag-register ng 510 dito pagkataas ng kamay? Ikaw. Sino yung nag-register ng 510? Ah, ikaw. Now, Iha, nung kumuha kayo ng 510 sa inyong bulsa, na-bankrupt ka ba? Hindi, it will not make you broke. No? Now, tingnan nyo yan rin yung rason kung bakit pumapalpak tayo. Bakit? Ay, 510 lang na yung kapital ko eh. 875 lang naman, 2006 lang naman yung kapital ko. Okay lang yan, mamaya ko na gawin. Mali. See? You should think of this business as if naglagay ka ng blood money mo. Para ka nag-invest ng 1 billion pesos, what do you think will happen to your attitude? Kunyari meron kang 1 billion, nag-invest ka sa isang negosyo. Ano sa palagay niyo mangyayari sa ugali niyo? Kung meron ka security guard, baka tingnan mo, pati yung kuko kung napuputol. Titingnan mo yung staff kung humingi siya hindi. Why? Kasi takot ka na mawala. Ladies and gentlemen, in-imagine ko lang po yung sarili ko. Parang nangapital ako ng 1 billion dito na kung hindi ako magti-training, hindi ako makakapag-imbita, para akong mamamatay, para akong malulugi. Dapat ganun ang pakiramdam niyo sa negosyo na ito. Because if that will be the kind of attitude that you adopt in this business, I know that you will succeed. Why? Why can I say that? Because I succeeded. Because that was your attitude. So kaya ba natin gawin ganun yung ugali natin? Yes! Dapat nga, parang oxygen eh. Ang negosyo na ito, parang oxygen para sa inyo. Na pag hindi ka nakaimbita, parang mamamatay. Kaya po ako yumaman dahil ganun ako eh. Hanggang ngayon, ganun ako. Hanggang ngayon, ganun si Stats. Ano ba dito sa, ano ba ang tulong dito ng traditional business? Bukod sa napakalaki ng capitalization. Uutangan ka. Kukumpitensyahin ka. Tatamaan ka ng kalamidad. Look at Cotabato right now. Nakalubog sa tubig. Kung ikaw nagtatanim ng humay, at dito yung palay, tapos binaha ka, what do you think will happen to you? Di ba? Dito hindi mo. Walang kalamidad. Pag umuulan na ganito, pag may bagyo, lalo ako nagiging masaya. Alam niyo kung bakit? Malamang panahon, inom ng kabayan. Huwing-higop, sabi ni Era, piso. Eh pag umuulan, may sakit ang tao, iinom ng RGGL, iinom ng RGGL. Saan na nakakita ng negosyong gano'n? Pag naputi ka ng mga maliligo yan, lalo makikita, di ba? Naintindihan niyo ba? Yes. Dapat gano'n, no? Dito, kukupitan ka pa. So pwede ka mabankrupt, di ba? Dito wala eh. Cash basis. Ang business system nandiyan na. Di ba? Hindi ka na magpapautang dito. Bawal nga utang dito eh. So, napakadali. Ano ba dito? No time freedom. Why? Most likely, if you have a business, your business will own you.
Hindi mo na maiwan. Bakit? Pag lumaki yan, lalo ka nakatali. Dito wala eh. You're the boss. Why? You decide when you'd like to work, where you'd like to work, and with whom you'd like to work with. See? International business pa. No? Anong difference ito? Ito kasi dito sa negosyong tradisyonal, limited yung scope mo eh. Pag meron kang tindahan, like this one, this is a traditional business, itong service center. Hindi ka maka-operate sa Sambuanga. Pero ito negosyo natin, international yung scope. Why? All you need is a memorized BOM in your head, meron kang presentation material, kahit na saan ka magpunta, negosyo na. Ako pag umupo ako sa aeroplano, pag upo kong ganyan yung katabi ko, pag bumisi sa akin yan, sigurado yan. Business partner ko na yan. Dito, labor inventory intensive. Pag meron ka negosyo, mag-hire ka ng maraming tao. Dito hindi eh. Ang iyong empleyado dito sa negosyo na to, yung sarili mo lang. Kung nagsisimula ka, meron kang 10 pesos, bili ka ng maruya at saka malamig na tubig, pints na, di ba? Ang empleyado mo yung sarili mo, tapos portable business pa, di ba? Klaro ba? Yes. Ano ba sabi ni Brian Tracy? 99% of people who go into businesses without any experience will fail. Ibig sabihin, pag pumasok sa isang negosyo na wala kang alam, 1% lang yung success rate mo, laki pa ng kapital. Eh bakit hindi mo subukan yung DXN? Di ba? So pwede ba natin tapikin yung ating mga kaibigan sa kaliwat, sabihan partner, subukan mo na kasi. Ano ba maganda mga kapatid? So sabihin mo, hindi na ako ng traditional business kasi hindi ba proven yung system. Bibili na lang ako ng successful system like a franchising business. Bili na ako ng McDo. Okay yan. Pero alam mo, magkano yung McDo? Minimum 30 million. Sino may 30 million dito? Kaya sa kamay. Alam mo dito, i-compare natin yung franchising sa DXN. Tingnan nyo mabuti ha. Dito, napakalaki ng startup capitalization. Dito, 875. Proven ang system dito. Sure and proven system also. Why? Daming yumaman dito. Dito, napakataas ang overhead cost. Dito, wala. Kasi ang empleyado, ikaw lang. Ano ba? Royalty income. Ano yung royalty income? Kunyari ikaw si Rick Rock, yung may-ari. Ha? Yung may-ari ng DXN ng McDonald's. Tapos, ako yung franchisee. Kayo yung may-ari. Nasabihin niyo sa akin, Hostler, pwede ka mag-franchise sa akin, pero bayaran mo ako 30 million. Then, McDonald's, bigyan kita. Pero ang usapan natin, lahat ng benta mo, Hostler, meron akong komisyon na. Kung man yan, french fries man yan, manok man yan, basta makabenta ka anything inside the store, meron akong komisyon. Tapos, hindi ka pwede maglagay ng sarili mong McDo. Lagay ka dyan sa patina, McDo. Hindi. Tuwing maglalagay ka, magpapaalam ka sa akin, kasi magbabayad ka uli ng 30 million. Ha? So, tignan mo din sa atin. Diba? Tapos, ang maganda pa dito, kahit na may 30 million ka pa, kahit na pilitin mo pa si Rick Rock na magkita sa'yo, hindi mangyayari yan. Alam niyo bakit? Patay na yan. Pag nakita niyo yan, takbo dahil multo yun. Now dito, magkano yung kapital? 875. Tingnan niyo ha, nag-imbita kayo ng 4 yung kaibigan. No, gumamit ng produkto. Walin yung kaibigan, gumamit ng produkto. Tuwing gagamit ng produkto yan, dahil kayong nag-imbita, dahil sa inyo, parang franchise nyo sila. Parang franchisee nyo sila. Tuwing gagamit sila ng produkto, parang benta rin dito, may komisyon ka rin. Pero ito mas maganda. Pwede sila maglagay ng maliliit na McDo. Maliliit na DXN. Diba ba? Nag-imbita yung inyong kaibigan ng kaibigan nilang hindi nyo kakilala. Pag sumali yan, konektado pa rin sa inyo. Tuwing gagamit yan, may kita ka pa. Alam nyo ba, mas maganda pa ang sistema ng DXN kaysa McDonald's? Pwede ba natin palaparan? Mas maganda pa! Ano sabi ni Burke Hedges sa kanyang libro, Who Stole the American Dream? The growth patterns of network marketing are better than franchising. Are similar with those of franchising. If not better. Ano sabi ni Josiah Go, a Filipino entrepreneur? Networking is a people's franchise. Ano sabi ni Oscar Santo Tomas? If Volkswagen is a people's car, DXN is the Filipinos franchise. DXN, bakit? 510 pesos lang. Kayang-kaya ng Pinoy. No? So, pwede ba natin tapitin yung ating mga katabi? Kaya ng Pinoy. Kaya ng Pinoy. Kaya na yun. Now, ngayong na-excite na kayo sa networking, what about a new company? Kasi ngayon, naintindihan nyo na, excited na kayo. Marami na kayo makaka-enkwentro niyan. Mga tao, sasabihin, oy partner, nagsisimula pa lang kami.
Pioneering tayo dito. Mas maganda to kaysa DXN kasi nauna tayo. Sasama ka ba? Hindi ko kayo pinipigilan tumingin sa ibang networking companies because the people who invited you are not paying you to work. Tama? So you are free to choose. Pero ito lang po yung tip ko sa inyo. If you should choose the best company for yourself, I would like you to choose well. I would like you to choose well. Bakit? Yan yun. Every 11 seconds, meron pong bagong networking company na nagbubukas. Sino nagsabi niyan? Successful Network Marketing for the 21st Century na libro ni Rod Nichols, page 1. Ultimate Guide to Network Marketing by Russell Bailey, page 53. Pero sabi ni Richard Poe, bakit ang daming nagbubukasan? Because it's the wave of the future. Sabi ni Richard Poe in his book, Wave 4, in Network Marketing. Now, pero sabi niya, kung gano'ng kabilis magsara yan, gano'ng kabilis magbukas, gano'ng rin kabilis magsara. Because only one is left out of 1,000 in 5 years. Ibig sabihin, more than 90% of new networking companies will fail within the first 2 years of operation because of cash flow problems. Ano ibig sabihin niya? Kung sasali kayo sa bagong kumpanya, especially kung di pa lumalampas sa 7 years, ang chance nyo of succeeding in that company is only 10%. Why risk your time, effort, and name? Na pag sumali kayo sa isang kumpanya, ito yung tanungin nyo sa sarili nyo. Itanong nyo sa sarili nyo. Kaya ko bang itaya ang pangalan ko? Pag ang sagot hindi, huwag kayo sumali. Bakit nag-aalangan ka niyan eh? Dalawang tanong. Kaya nyo bang itaya ang pangalan nyo with DXN? Yes! Kayang-kaya, alam nyo ba? 510 lang yung kapital eh. Is DXN a legal company? Ito DXN legal ba? Actually, ginawa po ito ng guideline ng Direct Selling Association of the Philippines where DXN is a member. No, sabi nila, kung sasali ka na sa kumpanya, tanungin mo daw sarili mo. Tanungin mo sarili mo, meron bang produkto? May produkto ba DXN? Yes! Pangalawa, is there a compelling reason for people to buy products? Ano ibig sabihin ng compelling reason? Ito yan. May re-rephrase ko, ito yan. Bibili ba ako ng produkto para magka-cheque ako? Or bibili ba ako ng produkto dahil kailangan ko? Kung bibili ka ng produkto para magka-cheque ka lang, hindi maganda yon kasi magkakaroon ka ng overstocking ng product sa bahay. Are commission paid on entry fees? No! Bakit hindi tayo kumikita sa rehistro? Ang binabayaran niyo yung kit. Kasi pag kumita ka sa rehistro, pyramiding yan. Klaro ba? Yes. Ano ba? Is the intent to sell a product or sell a position? Nung nag-business opportunity meeting, nakarinig ba kayo ng mga Star Diamond, Star Ruby? Nakarinig kayo gano'n na? Ano yung binibenta natin? Produkto kasi in-encourage namin kayo na mag-grocery dito. Tama? Yes. So we are selling the products. If you are selling a position, that's pyramiding. Klaro ba? Because you encourage to front-load products. Ano pa? Do products have a fair market value? Tanungin mo. Yung presyo ba? Sakto lang. Kasi yung ibang networking companies, napakamahal ng produkto. Yung iba naman, tamang-tama lang. Tayo nasa tamang-tama tayo. No? Hindi naman ikukumpara yung ating DXN products sa mga locally made products. Mas mura yun sila. Pero pag kinumpara mo, per usage basis, mas mura pa rin tayo. Like, for example, yung isang popular toothpaste, ang isang tube na 150 grams, mga 90 to 100 pesos. Yung sa ating 168, isang tube. Ang mahal naman, Osler. Hindi mo mahal yan. Bakit? Ganito lang kadami ilalagay mo. So sa isang tube ng DXN toothpaste, makakaubos kayo ng 2 o 3 ng competitive toothpaste. Makakatipid pa kayo dito ng mga 20 to 30 pesos. See? Magiging malusog ka na, maganda pa yung ngipin mo, tapos kikita ka pa ng pera. Gusto mo ba yan? Yes. Di ba? Saan ka nakakita ng toothpaste at tuwing gaganunin mo yung ngipin, kumikita ka parang merong alkansya. Ting! Tapos nag-imbita ka, nagsipilyo rin, meron rin alkansya. Uy, dumadami, natin pera, napupuno alkansya. Bakit? Dahil sa kakagamit, dahil sa kakagrocery. Klaro ba yun? Yes. Ano ba? Is there a reasonable product return policy? Ano yung return policy? Pag nakabili ba ako ng toothpaste at matigas, pag ganyan ko pulbos ang laman, pwede ko ba isulit para palitan? Yes! Ha? Pwede palitan. Pwede differentiate produkto. Ano pa?
Is there a one-to-one correlation between the number of recruits and compensation? No. Kasi parang gano'n rin yung entry fees. No? What? Ito pinakamagandang tanong. Kung hihinto ako sa pag-imbita ng tao, titigil ba yung kita ko? Hindi. Kasi pag tumigil ang kita mo dahil hindi ka na nag-iimbita, ibig sabihin, kumikita ka nun dahil sa bayad sa entrance fee. Pag kumikita ka sa entrance fee, pyramiding yan. Klaro ba? Yes. So ito dapat may guidelines din yan. Naintindihan niyo ba? Yes. Okay. Now ano? Bakit ba ginagawa ng tao yung DXN? Alam niyo, based on a study made by Alan Pease, no? Ano to? Human Behavior Specialist. Sabi niya, ginagawa ng mga tao yung DXN kasi yung networking kasi dahil sa mga rason na to. Now, these are 9 reasons. Ano ba yan? Gusto nila magkaroon ng extra income? Yung iba gusto magkaroon ng financial freedom, yung magigising sila sa umaga na wala na silang babayaran ng utang. Pero di ba, masarap magising sa umaga na wala na silang babayaran ng utang? Di ba? Tapos, gusto nila magkaroon ng negosyo. Ano ba? Gusto nilang dumami yung oras nila sa pamilya. Gusto nilang ma-develop personally dahil mahihain sila, libre na ng mga trainings. No? They want to become a better person. Ano ba? Yung mayayaman na gusto nilang tumulong sa iba. Yung iba gusto nila magkaroon ng maraming kaibigan dahil tahimik sila. Yung iba naman takot sa retirement. Yung iba gusto nila matandaan sila sa ginawa nila. So sigurado ako mga kapatid, you have about 3, 4, or 5 needs here. But what I would like you to do is, I would like you to know why you are doing DXN. Bakit? Marami kasi mga tao na very complacent. Tinitingnan nila itong negosyo na napaka-small time. Never thinking where their families could be if they are gone in this world. Yung iba, okay lang ako kasi may trabaho pa ako eh. Okay lang ako kasi nandiyan pa yung nanay, tatay ko eh. Okay pa ako kasi mayaman naman si mama. Okay pa ako kasi mataas naman ang posisyon ko. Okay pa naman ako, bata ako eh. Wala pa ako sakit. Pero ito yung challenge ko sa inyo. What if yung rason ninyo hindi gumana? Na-imagine na ba natin kung meron nangyari sa atin? Sa pupulutin yung ating pamilya? Alam niyo ba bakit ginagawa ko itong DXN? Kasi one time, pumunta ako sa Manila to attend our annual meeting. Nung nasa ano pa ako, yun nila. Pagpasok po sa pintuan, nakakita ko ng lalaki. Payat na payat, ganyan, nakaupo sa may pintuan. Tumutulo ang laway. Pagpasok ko ganyan, mukhang namukhaan ko siya. Sabi ko, mukhang si Rene ko na. Binalikan ko. Sabi ko, Rene, ikaw ba yan? Kilala niya ba kung sino si Rene? Si Rene Tulabot po, siya po yung pumalit sa akin sa bukid noon. Kaibigan po yung mamang yun. Pinalitan po niya ako sa bukid noon. Tapos, umuwi ako sa Davao, dito na ako kasign. Tapos, nagkita kami dun sa, after about 8 months, pumunta ako sa opisina, nakita ko siya, gano'n na siya. Kasi wala pang cellphone nung araw eh. So, pagkarinig ng pangalan niya, sa pagtanong ko sa kanya, ikaw ba si Rene? Alam mo, umiyak po siya, umiyak. Sabi niya, oo, umiyak siya. Tapos, kinuwento niya ngayon kung ano nangyari sa kanya. 8 months back, na-stroke pala siya habang nagtatrabaho sa Bukidnon. Na-confine siya sa ospital, na-disable siya. Kumabingi yung mukha, nagkaroon siya ng cerebral palsy or whatever, na-paralyze yung kalahating katawan niya. Tapos binayaran siya ng disability, ng SSS, tinanggal siya ng kumpanya. Alam mo bakit siya nakaupo doon? Sa pintuan ng aming opisina? Dahil 6 na buwan nang hindi nag-aaral yung anak niya. Kaya po siya nakaupo doon dahil humingi siya ng mga pera doon sa mga kilala niyang libre. At dahil kaibigan ko po siya, kinuha ko po yung aking kitata, binigyan ko lang siya ng kaya kong ibigay dahil wala rin ang pera eh. At habang binibigay ko po yung pera sa kanya, umiiyak rin ako. Pero umiiyak po ako dahil hindi ako naawa sa kanya. Umiiyak po ako dahil naawa ako sa sarili ko. Dahil ang naisip ko po yung mga panahon na yun, kung sa akin nangyari ito, saan pupulutin yung 2 kong anak at saka asawa? Ladies and gentlemen, immediately after that, I looked for the person who introduced me to network marketing. And the timing was perfect. And the timing was so right. And when I listened, my ears
were all open, and it struck my heart, and I started doing this business, and I became a millionaire. So, dapat alam lang po natin kung bakit gagawin natin ang DXM. Ang timing ba ninyo nasa tama? Kasi baka sabihin nyo, huli na kayo. Alam niyo po, tapos na po tayo sa scrutiny stage. Tapos na po yung panahon na sinasabi ng iba, maganda kaya yung DXM? Ha? Tapos na po yung panahon na yan. Maganda kaya yung mga produkto na yan, hindi kaya masira yung katawan natin sa mga produkto na yan, hindi kaya tayo dayain yung DXM. Why? We have finished the planting season. We have planted for you. Today, starting now, is the harvest season. And we would like you to harvest with us. Okay ba sa inyo? Yes. Most often than not, ang nangyayari ganito, nakainom na ako ng produkto na yan. May negosyo pala yan. Tama hindi? Yes. Tapos na kasi yung planting season, nangihilabot nga pala yung hindi nyo na kailangan daanan yung pinagdaanan namin eh. We have paved the way. The road towards your success is cemented. We place a red carpet. Ang gagawin nyo na lang, sundan nyo lang po yung daan na pinatag namin. Okay ba yun? Yes. See? Bakit ko sinasabi yun? Because DXM has produced a lot of millionaires already, not only in the Philippines, but around the world. Tingnan nyo sa likod, ayun po yung welder na kumikita ng 150,000. Because if it happened to them, if it happened to me, it can happen. Why? Because you have the right support, because you are in the right team, and you are in the right company, no? Ano ba yung team natin? Team Replika! So, ano yung gagawin natin sunod? Ano yung gagawin natin sunod? My friends, I would like you to use your products and read your kit immediately if you're starting out. Ano pa? I would like you to follow the steps na ituturo sa inyo ng mga appliance nyo. No, ano ba? Acquire tools that is needed for you to succeed in this business. You cannot get them for free. Wala ho, there is nothing free in this world. This is business, you have to invest. Bumili kayo ng tools. Bakit? Yung tools, pang madaling sa buhay natin yan. Tama hindi? Yes. Kung magtatanim kayo ng mangga ngayon, ano gagawin ninyo? Piko o kamay? Piko. Madaliin yung buhay nyo, bumili kayo ng piko. Ha? So, pwede ba natin tapikin yung katabi natin, sabihin yung partner, bumili ka ng piko. Bumili kayo ng planner at saka notebook, MP3 players, and I would like you to erase all your doubts by listening to your recordings again and again and again until you can predict what the speaker is going to say. Ano ba? Visit the product center regularly. Dapat parenta yun nandito. Kung gusto nyo mapupunta dito yung mga business partners, dapat kayo nauuna dito. Kasi copy business tayo eh. Ha? Dapat kayo nauuna dito. Wala po nakitang mga uplines na mayroong sumusunod ang umaten sa training kung tamad umaten. So pwede ba natin tapikin yung balikat ng ating katabi sa kaliwa at sabihin, partner, huwag kang tatamad-tamad, umaten ka! Umaten din ang UM, hindi product clinic ka, kaya 6 times. Alam niyo po, itong DXM Universidad ito. Universidad. Alam niyo ba kung bakit maraming kumpre sa mundo? Kasi sa ibang universidad, hindi yung offer itong kurso na ito. BSHTBM. Alam niyo ba ito? Bachelor of Science in How to Become a Millionaire. Ito pong DXM sa university. Ito lang po yung kurso na ino-offer. Bachelor of Science in How to Become a Millionaire. Major in Money. Ang maganda dito, libre ang tuition, pugi pa ang teacher. Dito sa DXM University, my friends, you will learn things that you will never learn in school. Tapos, start talking to successful distributors. The fastest way to reach the top of the mountain is to find somebody who has been there and ask them, what did you do? If you want to become successful, stop listening to people who are broke. Naniwala ba kayo? Yes! Kung gusto nyo yumaman, kanino kayo makikinig? Makikinig sa mga tao, yumaman na. Naniwala ba kayo doon? Yes! And when in doubt, ask. Pero the right people. Kasi kung minsan, wala kang alam sa DXN, tinanong mo yung hindi remember, maganda ba itong DXN? Siyempre, walang alam yung hindi. Kaya pareho na kayong dalawa. Diba? Kaya nga importante dito, dapat may success buddy ka. Sino yun? Anybody
who will mentor you. Anybody who is willing to build your business together. No? Anybody who has commitment to succeed in this business. Yun dapat ang maging success buddy mo. Alam niyo, pinakamagaling na success buddy is the direct upline. Kung sino yung nag-imbita sa inyo, dapat yan yung success buddy nyo. Kaya niyo ba gawin yun? Yeah. Tapos, I would like you to make a commitment to do this business for 5 to 7 hours a week. If you want to become a millionaire, you have to pay the price. Choose your friends well. Start choosing your friends. Why stick with people who wants to be poor? Tama, hindi? Tama. I never spend time with people who does not share my vision because I know that I am the combined average of my 5 closest friends. The way you move, the way you talk, the way you spend, the way you dress up is a result of the combination of your attitude. May lima. Tingnan mo. Ha? Kung magkano yung kita mo, average yan ng kita ng 5 mong kaibigan. That's why if you want to be rich, surround yourself with rich people. Yes. If you want to become an eagle, do not surround yourself with chicks. Naniwala ba kayo doon? Yes. So if your friends will cause you to fail in this business, what will you do? Change my friends. Yes, change your friends. So kung yung asawa natin, ang dahilan, bakit ang palitan? Bakit kayo tumatawa? Palitan niyo yung asawa niyo, ha? Mahalin yung lalo. Bakit? Ako po yung number 1 na kalaban ng asawa ko dito sa networking kasi siya yung nauna eh. Kaya pala negatibo yung ugali ko dahil sa networking dahil hindi ko pa naiintindihan. And the timing was at right. Pero nung yung tiyempo po, tama na, tapos naintindihan ko. Tingnan nyo, ako yung nagsasalita dito. See? Then start declaring what you want in life. Start declaring, huwag kayo mahiya. There's power in declaration. There's power in the spoken word. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Anything you say to yourself will come true. No? If you think you can or cannot, you are generally right. Sabi ni Henry Ford. Do you believe that? Yes. So do you want to become millionaires? Yes! I don't believe. I don't sound convinced. Ano, bakit nasagot niyo sa akin, baby? Ha? Alam niyo ba nung ako tinanong mo niyan? Para yun, ganito. Matin kami pero 400 akong matin. Nasa harap akong ganyan. Bakit? Sabi nila, pag natalsikan ka daw ng laway na speaker, maging milyonaryo ka. Sabi ni, Adelba. Alam niyo, nasa harap ako, ang gusto kong tumalsik sa aking laway, yung may bula. Ang ganyan kalaki. Tapos dito malanding ganyan. Hindi mo galawin, parang yung na malaki, di ba? Sabi niyo, nagtanong yung speaker. Sino sa inyo gusto maging milyonaryo? Alam niyo, nung narinig ko yung mga kapatid, I immediately jumped out of my seat and I shouted in a very loud voice, Ako! Pero pagkatapos ko pong sumigaw, hiyang-hiya ako. Alam mo? Kasi ako lang mag-isa eh. Hindi naman 400 na tao, ako lang yung sumigaw. Pero because I really believed in my heart, I was really convinced that I would like to become a millionaire. After 7 months, I became a millionaire. There's power in declaring what you want to happen to your life. You are what you are now because of the decisions and the declarations you have made before. Ha? Kung ikaw nahihirapan ngayon, kasalanan mo yan. Kung ikaw masaya ngayon, kasalanan mo yan. Kung ikaw kumikita ng 5,000 buwan-buwan, kasalanan mo yan. Kung kumikita ka ng kalahating milyon buwan-buwan, kasalanan mo yan. So pwede ba natin tapikin yung ating katabi, sabihin mo, partner, kasalanan mo. Ako, ngayon. Because you are what you think about. Do you agree with me? Yes! Kaya ba yung spoken word is so powerful? Ha? Sabi nga sa Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word is very powerful. Do you want me to demonstrate to you how powerful the spoken word is? Gusto niyo demonstrate ko sa inyo? Can you please stand up? You may now sit down. Kita niyo na? Kung pinarga ko kayo isa-isa, kaya pa yung largahin sabay-sabay? Para patayuin? I only spoke a few words, you stood up. I only spoke a few words, you sat down. That's how powerful the spoken word is. Yes!
Ha? What did you declare? So, naniniwala ba kayo doon? Yes! Sigurado? Yes! Tatanong ko ulit. Do you want to become a millionaire? Yes! Bakit niyo sarili niyo? Ladies and gentlemen, I'd like to end my presentation with a story. No? Meron pong isang tao dito, aso. Yung aso po na ito, nakakita ng isang rabbit. Nung nakakita po siya ng rabbit, hinabol niya to. Hinabol niya. So itong rabbit, takbo ngayon yung rabbit, ano? Tapos, ang bilis ng takbo nung aso, no? Hinahabol niya talaga yung rabbit, kasi gutom na siya, no? Hinahabol niya yung rabbit, hindi niya talaga inabot hanggang sa nakatago yung rabbit sa loob ng butas. So yung aso po, hindi nakakain. Now what's the point of my story? No? A lot of us are like the dog. Para po tayo yung aso. Habol lang tayo ng habol ng rabbit. Because for us, ang tingin natin sa DXN would only feed us. Pero bakit hindi inabutan ng aso yung rabbit? Kasi yung rabbit po was running for his life. Sabi niya, pag inabutan ako nitong aso na to, patay ka na bata na. Ladies and gentlemen, I succeeded in this business. Because when I started this business, I was running for my life. How about you, my friends? Are you running after a meal? Or are you running for your life? With that, I'd like to thank you. You've been a wonderful audience. See you at the top.